Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Ganun po. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na mali na po. Wow. Anim na gaano kalaki? Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Imbes na pagtakpa, imbes na yung katwiran ay lumitaw, ginagamit nilang pagtatakip ito. Opo. Basahin mo ngayon yung dalawang malalapad na dyaryo dyan. Ang tanging ginawa nila, yung litrato ng session hall na nandun nakaupo yung 18 Marines, yun lang, nilitrato lang. Pero yung sinabi ng lahat ng mga nandoon na mga Marines at saka mga sundalo, kahit isa walang... Yes. Good morning mga kasama. Andito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Grabe ho, ang tapang ng mama, ano? Oo, ipapa-aresto ho daw at bibit-bitin palabas. Kukwelyuhan, wow! Parang taga-kanto lang, ah. Hindi ho, pansinin nyo. Kung ganyan ho ang magiging senador nyo at yung self-proclaim na siya ay Blue Ribbon Chairman, eh matakot na kayo. Kasi kung kaya niyang bumali ng batas, what more pa ito sinabi niya. Diba? Kasi ang mama ho ay nagsalita. Diba? Sabi niya dito, subukan ninyong maghiring-hiring o ipapa-aresto ko kayo. Wow. Ang sakit sa tenga. Parang tila baga brusko ang mama. Alam nyo, sa mga pronouncement yung ganyan, lalo nyo lang ginagalit ang taong bayan. Kasi hindi naman dapat ganyan eh. Walang ganyan dapat. Hindi dapat kayo nagsasalita ng mga maanghang na bagay, maanghang na pronouncement na pwedeng magalit ang milyon-milyong Pilipino. Galit na ho tao sa inyo, dadagdagan nyo pa. Ito, bago tayo rumekta, andyan po yung join button. Kung gusto nyo sumali sa ating komunidad. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, damihan nyo yung pag-comment, baka ho natatabunan. Marami ho kasing nagko-comment na hindi sila naaabutan ng comment ng shoutout segment natin kasi hindi ko po talaga nababasa. Kaya damihan nyo po yung pag-comment. Ito, simulan na natin dito. Nagbabala daw ito si Mr. Bendalo. Na kung sakali sa Lunes ay magkakaroon ng hearing patungkol dito sa 18 Marines, kaya niya ho ipa-cite in contempt o paano, kalad ka rin di umano o ikwelyuhan, bitbitin palabas. Hindi kasi, yun yung narinig natin. Pero ano yung implikasyon niya sa taong bayan? Galit. Talaga magagalit ho ang taong bayan. Dahil bakit? Hindi naman ho ganyan tamang pronouncement ng mga senador. Dapat sila ho ay marunong umintindi, magpakumbaba, at rumispeto sa kapwa senador. Kung sakali gagawin nyo yan, huwag na kayong mag-expect na makakuha po kayo ng boto sa 2028 dahil sigurado sa panahon ngayon, yung galit ng taong bayan namumuo at naiipon na ng iipon. Kung ako sa inyo, magpakabait na lang kayo para manalo pa kayo kung sakasakaling iboto kayo. Pero hindi nga galit ang taong bayan. Bakit? Marami silang mga bagay-bagay noong unang panahon napakabubuti at kumakampi pa sa mga matitinong senador, matitinong presidente, vice president. Ngayon, ano nangyari? Napapag-usapan na ho. Ang lakas-lakas mong magngangaw-ngaw sa mga bagay-bagay, ang tapang-tapang. Sa bagay, matapang nga yung pronouncement na mama. Pero sa flood control, tahimik. Aray mo. Simulan na natin. Bago natin ipasok yung si Bendalo, dito muna tayo kay Senador Marcoleta. Yung Bulok 11 na naging Bulok 12
ano ba yung mga bagay-bagay na dapat nating malaman at makakuha tayo ng impormasyon? Noong May 26, 2026, Jen, yung mga members ng Bendalo, Yeah. Okay. May 26 po ito. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Tama! Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority, 13 ang quorum. Opo. Tama? Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Opo. Pati sa pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo, nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun, Jen, natatandaan ko, 11 kami. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero, wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So dahil 13 kami, minus 2, 11. ilan? Di 11. 11. Opo. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Yung nag-walk out. Oo, Opo. 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules, Opo. magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin din para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa Yes. pagitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing Yes po. o ilan mang akmang gamit para sa ganun ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yon ay para lamang kay Senator Bato o kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Noon naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So Yes, inaakala nilang makukulong sa amin si Jinggoy, si Senator Joel. at saka si Senator Chis. Dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes Ayun na. po. Pati nga ako, pinlander dyan, di ba? Ngayon, mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kaagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin. Para sa ganun, di kami talaga makapag-participate. Naman pagdinig. Samantalang wala naman kaming nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na pangangailangan o consequence na hindi pwedeng makarating physically. Kahit sino man, halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa ospital, o kaya biglang nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng gano'n sapagkat na-cancel ang mga flight. Sila naman makakagamit. Kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong amyenda na ini-introduce ko. Ayun. Kaya pinigilan. Kaya nag-walk out yung mga bulok 12. Bakit naging bulok 12? Noong una, 11 SB. Sabi nila, bulok ang 11. Totoo naman. Dahil kung hindi yan mga bulok, hindi yan gagawa ng eksena, para yung amyenda o motion ni Senador Marcoleta ay matapos nga at magamit kung sakasakaling ang kailanganin nila. Siyempre, ayaw nila Dahil may kumpas ng amo nila na nag-iiyak na dahil nababanggit na sa flood control, ay kailangan pigilan. Ngayon, meron daw nag-iiyak, sabi sa yung bubuwit na laging nasa Senado, nagkwento na. Kaya daw pala, nawala ng kaso at hindi na napag-uusapan yung kaso at ligtas na kaso, bakit daw? Alamin natin dito kung sino ba yung natutukoy ng bubuwit na laging nasa Senado at nagsabi na wala na raw kaso. Sabi ko sa post ko sa OC, yung ombudsman, nung Abril pa lang sinasabi na naghanda na ng plunder charges laban kay Senator Chis Escudero kasama ni
ni former Speaker Martin Romualdez. No, Abril pa lang, Mayo, Hunyo, Hulyo, April, May, June. So, siguro, kaya nakaligtas, sumang-ayon na. Kasi ayon doon sa bubuwit na taga-Senado, akala nga natin si Senator Jinggoy yung naglalumpasay doon at para hindi makasuhan. Hindi pala. Si Senator Jinggoy pala ang nanindigan para sa tama. Oo. Pero yung isang senador na naglumpasay, akala natin matapang yung boses pag nagsalita. Although magaling ka magsalita, pero sa panahon ngayon, ang tingin namin sa iyo, isa kang walang yagbol. Isa kang tao na hindi kayang manindigan, samantalang yung ibang kasamang senador ay kayang manindigan at tumayo sa sariling paa. Para hindi makasuhan, nagngangaw-ngaw daw di umano, pinakita na, naghulumpasay daw di umano, at wala daw tigil sa kangangaw-ngaw at kahiyak. Sino kaya yun? Meron ba kayong idea kung sino yung nagngangaw-ngaw sa palasyo para hindi makasuhan at hindi ituloy ang mga kaso na nakahain na noong Abril? Sino kaya yon? Alamin natin yan kung sino yan. Makakasuhan pa ba si Senator Chis Escudero na lumipat na sa Mayorya? Makukulong pa ba siya? So yun yung mga tanong eh. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Attorney, good morning po. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jade and Admar. Opo, sir. Maraming salamat sa pag-imbita. Yes, sir. At itong naganap ka na pagdinig kahapon, ang sinasabi po ng kabilang kampo, it was illegal at hindi recorded. Bogus pa nga. May nagsabing bogus pa daw yung naging investigasyon ng Blue Ribbon Committee kahapon sa panguna ni Senator Rodante Marcoleta at SP Alan Peter Cayetano, iba pang mga majority senators. Yeah, ang punot dulo nito, Jade, is tama yung sinasabi nila, kunyari nila Senator Erwin Tulfo, kung tama yung pagka-takeover nila sa mayorya ng Senado noong June 3, nung the day before yung Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. So may katwiran sila kung legal yung ginawa nilang pag-designate kunyari kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at bilang acting President. At sa pagka-deklara nila na vacant yung mga chairmanships ng Senate Committee. Pero sa aking pananaw, hindi po naging legal yung proseso na yon. Kaya yung pagkatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon sa ilalim ng chairperson na si Senator Pia Cayetano at vice chairperson na si Senator Dante Marcoleta, ang tingin ko naman doon, meron silang katwiran na ituloy. Kasi para sa kanila, sila ang nananatiling mayorya ng Senado. Si Senate President Alan Peter Cayetano ay nananatiling Senate President at yung chairmanships, ganun pa rin, hindi napalitan ng June 3. Yon, tama yung sinabi ni Attorney Paulo Panelo rito. Kasi, hindi pa nila nakukuha yung tamang bilang. At wala naman sila nakuwang 13 na boto, naaayon niya sa rules at saligang batas. Ang sabi doon, hindi basta-basta makukuha ang liderato kung hindi nakakaboto ang lahat at hindi maipapanalo ang 13 boto. Wala naman silang 13. Sila ho ay 12. Bulok pa. Tapos, magbibida-bidahan sila na sila daw ngayon yung bagong liderato o yung majority. Yung quorum, walang question dun eh. Kaya nilang mag-quorum. Kaso ang problema, wala pa silang sapat na bilang para masabi at wala hong botohan na nangyari. Tandaan nyo sila-sila lang ho naglukuhan dun na 12. Yun ang tinatawag na lokohin mo ang lelong mo. Oo. Huwag niyo pinaglalukuhan taong bayan. Sisipot kayo nung wala yung mga majority, lalabas kayo, nag-walk out kayo, tapos nagngangaw-ngaw kayo nung hindi kayo pinasukan ng pangalawang araw, yung pangatlong araw, bigla kayong nagdrama-drama
at gumawa kayo ng kwento na kayo na ang bagong majority. At nang niyayabang nito, ni Mr. Bendalo, na siya daw ang bagong leader o siya ay bagong chairman ng Blue Ribbon. Mama, baka hindi pa kayo nahihimas-masan sa panaginip o baka naalimpungatan ho kayo. Wala ho bumoboto sa inyo na kayo ay gawing chairman ng Blue Ribbon. News anchor, newscaster, pwede kayo. Pero sa Blue Ribbon, yung mga pronouncement nyo, hindi ho katanggap-tanggap. Ano ba ang naging implikasyon dito sa pag-hearing ng 18 Marines? Nagalit ho ang mama kasi marami hong lumalabas na mali-malitang tinanggap ayon sa 18 Marines. Ayon niya sa video kung saan natin napanood, mismong 18 Marines ang nagsalita na dinalan ho itong kabahayan ni Mr. Bendalo ay may nagdala doon mismo. At sa basement, yun nga tinutukoy natin kahapon, yung basement, doon daw dinalain. Napakarami daw maleta di umano eh. Pero yan ay pinangahawakan at nasa sworn statement ng 18 Marines. Paano nyo sabi? Etong si Bernard, nagsalita, di ba? Napakaganda raw ng bahay. Tapos may basement pa. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Aray. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung Walo? maleta? Anong size? Maliit lang po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung po, Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na mali na po. Wow. Anim na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, Your So, Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yes, Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay? Tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumalbong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Aray. Hanggang sa ano lang. Basement, Bababa. kasama che or bababa? Hindi po, Your Honor, yung malita po. Yung maleta. Tinulak So yung ko kotse sa parking lang kayo, Sas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon yung... Okay. yung ano So po kung yun. halimbawa dadaan dun sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito yung bahay tapos Yes, masasabi Your niyo Honor. dito yung Yes, sir. basement. Yes, sir. Ano? Alam nyo masasabi yung totoo at may paninindigan itong statement ni Bernard. Kasi wala ho siyang binabasa. Hindi kagaya ng ibang pumapasok dyan, kagaya ng hearing ng etong si Madriaga, puro basa ang inabot. Hanggang matapos ang kanyang appearance dyan sa, alam mo yun, yung investigasyon nung inuugnay si Bibi Sara sa flood control sa confidential fund. Sa kamara, kumaldo daw si BP Sara. Yun ang mga sinasabi nila. Pero binabasa. Eto, walang binabasa. Dire-diretso. Kaya masabi mong tunay sa tunay. Ngayon, bakit nagalit? Sino? Si Mr. Bendalo, sabi dito. Bakit siya umalma? Pag daw ho, magkakaroon uli at gagawa ng hearing nitong sila Senator Alan Peter Cayetano, anak ng bugi, ipapa-aresto raw. Na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise.
kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kikwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Legitimate daw si Boss Amo Manager Mr. Senator. Ngayon, ang tapang ng mama. Pag ayaw daw ng usa, siya raw ang bibit-bit. Nagtataka tayo bakit hindi din niya sinabihan si Senador Marcoleta ng gano'n, ano? Kung si Senador Marcoleta sinabihan mo diyan, kung nakita mo yung mga INC doon sa harap ng Senate, baka ikaw mabit-bit pa naman. Tama naman. Dino-joke mo yung mga taong bayan eh. Hindi, ito lang kasi pangit naman makarinig sa isang senador, kagalang-galang. Kagalang-galang, laging naka-coat and tie. Tapos ganyan lang maririnig mo. Mama, hindi ka namin minumura. Nagtatanong lang kami, bakit ganyan ang pronouncement nyo? Dahil ba sa nangyari at merong naglatag ng pangalan mo dito sa hearing nila Senador Marcoleta at sa hearing nila Senador Alan Peter Cayetano, naggaganyan na ho. Marami naman hoong napaparatangan, napagbibintangan, hindi naman ho ganyan kung umasta. Kaya kami ay nagtatanong, bakit mama, ano ba ang sobrang kinagalit mo? Bakit nakapagsalita ka ng ganyan? Baka mamaya pagdating ng oras, sabihin mo na naman, nadala ka sa lang sa bugso ng damdamin mo. Hindi kasi ito nangyari na to nung una, nung sinabi niyang, kaya natin baliin ang batas, wala tayong, ganto ganire. Nung lumipas, humupa yung galit ni si Mr. Senator, pasensya na raw ho kasi nadala siya sa bugso ng damdamin. Kung yan, ang sabihin niyo sa susunod, pag nahimasmasan kayo, paano ho yung galit ng taong bayan na nakarinig? Para sa amin lang ho, Mr. Senator, wag naman ho ganun. Kasi kung ang mga makakarinig yan ay may galit din, paano yan? Pag nagsalubong yung mga galit nyo, tsaka galit nila, pangit naman. Wag naman sana. Diba? Mamaya niyan, makasalubong ka. Sasabihin sa iyo, ikaw pala yung sigang senador. Hindi pangit naman. Lalo kang masasaktan. Kaya minsan, yung puso, yung galit, iano muna yan. Isang tabi muna yan. At doon naman sa usaping legalidad sa pagiging Blue Ribbon Chairman o Chairperson, wala pa ho kasing patunay na kayo ho ay nanalo. Wala pa rin kayong patunay na kumuha kayo ng 13 boto dyan sa mga grupo nyo. Yun ho ang pinaglalaban din naman. Totoo naman. Yun din naman kung ako naman Senate President ako at wala namang naging botohan. Oo, merong quorum. Nasa batas. Legal yun. Pero illegal ho, yung bigla-bigla na lang na kayo ang leader. Wala naman boto lang nangyari. Ang nangyari, appointment. Yun ang nakita sa video. Alamin natin kung ano yung mahabang usapin dito. Ito. Si Senate President Alan Peter Cayetano na may mas malalim na dahilan sa likod. Yun na. Kaya pala. 'Di ba? Alam nyo, yung bagay na yan, dahil lumabas ang issue ng 18 Marines, dahil lumabas yung mga ebidensya, dahil lumabas ang napakaraming pangalan, at malapit na ho malaman kung sino ang mastermind, ito hong si Mr. Saldico ay tila baga nagpapahiwatig na lalabas. Alam nyo kung bakit gusto niyang kaladkarin itong si Senador Alan Peter Cayetano dyan sa hearing sa Blue Ribbon. Kasi baka yung oras na yon, yung panahon na yon, lalabas na si Saldico via Zoom at papatunayan niya
kung sino ang mga dorobo ng bayan. Kaya nga, meron na hong balita na talagang ayaw na ho at binasura na ho ng Korte Suprema ang motion na ipawalang bisa o ibasura na rin ang mga kaso ni Balulong. Ayaw ho ng Korte Suprema kaya tuloy-tuloy ang kaso. Ngayon, 'di ba sinabi ni Balulong na pag siya ang gigipitin, damay-damay lahat. Ay nako, may nakakabalita na ho, maglalaglagan na ho ata di umano. Ayan ang talagang aabangan natin, yung laglagan. Ng pilit at iligal umanong pag-agaw sa liderato ng Senado. Ginit po ni Cayetano na hindi nila papayagan na baluktutin ang batas para sa interes ng iilan. Tama. Lalo na ng mga kasama nilang mambabatas. At sa kabila nito, naniniwala din si SP Cayetano na may basbas umano ng Malacanang ang aksyon ng Gatchalian Bloc para muling makuha ang Senate leadership. Report mula kay Mark Gabriel. I will calmly, actively fight for the rights of the Senate, rights of the duly elected Senate President. Hindi papayagan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang ilan nilang kasamahan na baluktutin ang konstitusyon para lang sa kapangyarihan. Sabi ni Cayetano, bababa lang siya sa pwesto kung makakakuha na ng 13 boto ang kampo ni Senator Win Gatchalian. So now it's between power and truth. The truth is, and all of you know this by your heart, there are 24 senators. So you need 13 for a quorum and for a majority. Naniniwala si Cayetano na may basbas ng Malacanang ang aksyon ng 11 nilang kasamahan para muling makuha ang liderato ng Senado. Kasama na rito ang pananakot sa ilang senador. It happened in February nung si Senator Legarda. At least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan. Di ba? I'll stop there kasi it's obvious naman eh. Sabi pa ni Cayetano, may mas malalim na dahilan sa likod ng pilit at iligal na pag-agaw sa kanyang pwesto. Isa na rito ang nalalapit na impeachment. Totoo yung sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano na may basbas. Totoo yan. Makikita nyo naman eh. At dito nyo malalaman sa pronouncement ng under, yung tagapagsalita. Ito siya talagang may basbas kasi sabi rito, Marcos handa sa special session kapag may formal na hiling ang Senado. Kita nyo na. President inclined to call for a special session. So you said he will act immediately, no, if there's a request. So magre-request sila. Is he inclined to call for a special session given that kahapon he was worried about the hampering of the legislative work? Yes, opo. Inclined ang presidente na to give in to the special request for or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Ito for your information. Ang Senado ho hindi magulo. Nagsimula lang niya sa Kamara. Nung nakita nyo na nagkakampi-kampihan na ho yung mga durobong mga kongresista, diyan na ho nagsimula. Hanggang doon sa nabalitaan natin noong panahon na ikinikwento ng 18 Marines na meron hong pinaghahatira ng maleta, doon na ho nagsimula. Tila baga parang di umano'y ginugulo na ng mga durobong senador itong Senado. Bakit? Kasi ang kagustuhan ni Senador Marcoleta ay transparency. Saan ba napunta yung mga mali-maletang pera? Kilalanin natin yan. Yan ang dapat, di ba? At ilabas natin kung sino. Ngayon, tumbok na eh. Natumbok na kung sino-sino sila. Ang problema, yung amo, yung mastermind, ay talagang ayaw ipaalam sa taong bayan at pilit talagang nililihis ang usapin at kailangan nilang pagtakpan kasi bukayo na sila. Sigurado na sila sa taong bayan. Ngayon, pag talagang nalaman na at may nagturo na rin at pag lumabas na rin si Saldico at tinuro kung sino talaga, pinimpoint niya talaga kung sino talaga ang magnanakaw, sigurado ang taong bayan, wala na hong respeto diyan sa mga senador na nagtulong-tulong para sa mga mali-maleta.
Di ba? Ganun lang kasimple yun. Oh, ngayon, pinag-iinitan si Senador Marcoleta. Bakit? Mga media. Ganun ho ba? So sa kanilang pagtatakip sa katotohanan, Oh, wait lang. Oh. marami sa inyo ay bayaran, binubugbog nila ako ngayon. Ito ang ginagamit nila, imbes na pagtakpa, imbes na yung katwiran ay lumitaw, ginagamit nilang pagtatakip ito. Opo. Basahin mo ngayon yung dalawang malalapad na dyaryo dyan. Ang tanging ginawa nila, yung litrato ng session hall na nandun nakaupo, yung 18 Marines, yun lang, nilitrato lang. Pero yung sinabi ng lahat ng mga nandoon na mga Marines at saka mga sundalo, kahit isa walang... Yun po ba ay hindi pagtatakip ng katotohanan? Tingnan mo yung dalawang dyaryo ngayon. Yun ang headline, yung litrato lang. Wala nang iba. Ang kanilang ipinagdiwang ngayon ay yung sinasabi ng ibang dating mga Senate President, Franklin Drilon, Coco Pimentel, na yung 12 sa Abilino versus Cuenco ay ganito. Wala yun, nakikisaw-saw lang yun. Senador Marcoleta, wag mong pansinin yung mga, yun yung mga walang karera na hindi na ho iboboto ng taong bayan. Si Boy Tulog, tsaka si Boy, Balimbing. Diba? Yan yung mga tao na walang paninindigan. Kaya tama yung sinasabi ni Senador Marcoleta, yung mga bayarang media, hindi ho pinapalabas yan. Ang mga nagpapalabas lang dyan, lalo na dyan sa mga, yung mga vlogger. Oo. Pero yung mga media na, alam mo naman, mga stream media na bayaran, hindi nila pinapalabas yan. Kaya dapat ang pinapanood nyo lang, kundi na 25, SMNI at saka mga DDS vlogger. Diyan lang kayo makakuha ng totoong impormasyon. Pero, ako ho ay, for the meantime, diyan muna tayo magtatapos. Ako ay maglalambing naman sa inyo. Paki-like and share nyo naman, ang video natin. At pakisuportahan itong si Mang Banat kasi magaling siyang bumanat. Ito, aso ka ng gobyerno, aso ka ni Bangag, aso ka ng mga naguutos. Ayan, Dawit din ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez na subscribe nyo ang kanyang channel. Ito, si Mang Banat. Mang Banat. Nakita ko lang kasi, napanood ko. Lagi ko rin sinusundan. Magaling eh. Pakisubscribe nyo. Tapusin nyo yung video niya at ilagay nyo doon. Andito kami dahil kay... At syempre, sa shoutout segment natin marami talagang gusto magpa-shoutout sa atin. Marami nung nagtatampo eh. Hindi natin nababati eh. Pero kasi natatabunan ho. Kaya ito, shoutout tayo Shoutout tayo ng madami. Kung kaya nating mabasa lahat at makita lahat. Shoutout kay Sir Eli Labide. Shoutout po ng Marikina City. Pedro Nay. Shoutout po sa inyo. Rapols Jane. Shoutout po. Arnold Klimba, shoutout po sa inyo. Maripe Sulieta, shoutout po. Wilma Tubio, shoutout po. Borge, shoutout po sa iyo. Erlinda Santos, shoutout po. Yolanda Harusawa, shoutout po sa inyo. Donnie Luzon, shoutout po sa inyo. Freddy Uy, shoutout po. Marlene Haines, shoutout po. Kite Klee, shoutout po sa inyo. Marciana Buna, shoutout po sa inyo. Armando Rojo, shoutout po. Maria Antasia Belamino, shoutout po sa inyo. BC Buddy, shoutout po. Neil Ebrion, shoutout po sa inyo. Evangeline, shoutout po. Randy Albay, shoutout po sa inyo. Ro Clem, shoutout po sa inyo. Mara J Collection, shoutout po. Chito Ruelo, shoutout po sa inyo. Eddie Saldorios, shoutout po. Hernuto, shoutout po sa inyo. Axel Ramos, shoutout po. Justin Superio, shoutout po sa iyo. Randy Kalika, shoutout po. Lisa Liz Ila, shoutout po sa inyo. Georgia Estrella, shoutout po. Justine Gales, shoutout po. Jess Kimbao, yan si Sir Jess, shoutout po sa inyo. Ma'am Damanusa, shoutout po. Anito
Nito Martin, shoutout po. Vilma Gallardo, shoutout po. Handmade Tile Heaven, shoutout po sa inyo. Flortas, ano to? Florcitas Dayon, shoutout po sa iyo. Si Carol, shoutout po. Rapos Johnny, shoutout po sa inyo. Merlina Hines, ayan. Oo. Florcita Dayon, ayun, naulit-ulit. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan damihan nyo po para nababasa natin. The Producer, shoutout po sa inyo. Emmanuel Loreto, shoutout po. Alberto Gabriel, shoutout po. Yolanda Vintayen, shoutout po. Yamba Samuel, shoutout po sa inyo. Vilma Gallardo, shoutout po. Marilyn Villares, shoutout po. Choi, shoutout po. Ramos Aquino. Cecilia din, shoutout po sa inyo. Elsa Hitman Mercado, shoutout po. Mga Kainday Cancel, shoutout po sa inyo. Kids Adventure, shoutout po. Elmar Tomesa, shoutout po. Vilma, shoutout po. Senaida Drew, shoutout po. Rosalina, shoutout po. Ate Lan Tubag, shoutout po sa inyo. Sino pa? Celso Andrade, shoutout po sa inyo. Liz, Justin Superio, shoutout po sa inyo. Eduardo Apolicarpio, shoutout po. Alex Pondijo, shoutout po. Emily Goroy, shoutout po. Evangeline Pila, shoutout po sa inyo. At Pilipina, shoutout po sa inyo. Hanggang sa muli po, at aking paglalambing, like and share niyo yung video. Bye-bye!